pa daw sa mga sako ay natagpuan dyan daw po sa Taal Lake mga kababayan. So ibig sabihin, bukod po doon sa mga sako na natagpuan na naglalaman ng mga kalansay mga kababayan, ay may mga iba pang sako na natagpuan dyan po sa Taal Lake. So ngayon kung titingnan nyo, lumalakas ang kredibilidad ngayon ni alias Totoy dahil possible na totoo yung mga sinasabi niya kasi may mga na-recover mga kababayan na mga parte ng katawan ng tao na nakalagay sa sako dyan po sa may Taal Lake. So ibig sabihin totoo yung sinasabi ni alias Totoy. So ngayon i-play po natin ito. Ilan pang sako ang natagpuan ng mga otoridad sa pagsisid nila sa Taal Lake para sa paghahanap ng mga umano'y labi ng nawawalang sabongero. Pero hindi pa alam kung naglalaman din ito ng mga buto gaya kahapon. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang update dyan at ba't hindi pa mabuksan yung mga sako na natagpuan ngayon? Sako nga ang natagpuan sa pagsisimula ng pagsisid ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake sa Laurel, Batangas. Pero hindi muna nila tinanggal ang mga sako sa lawa dahil bawal daw itong galawin. Hinihintay muna ang isang prosecutor at tahuan ng National Bureau of Investigation para saksihan ang mismong pagkuha sa mga ito. Gate ng mga otoridad, kailangan maging maingat dahil maaari itong maging ebidensya sa crime scene at magamit sa kaso sa mga nawawalang sabongero. Pero grabe mga kababayan, no? So ibig sabihin totoo pala yung sinasabi ni alias Totoy na pagkatapos itumba yung mga nawawalang sabongero, talagang dyan pala itinatapon sa may Taal Lake. Kasi nga may mga nakuha mga kababayan na mga parte ng katawan ng tao na nakalagay po sa sako. Alam nyo, natatawa nga ako dun sa mga dun sa mga DD shit. Alam nyo yung sinasabi nila, bakit malinis yung sako? Bakit hindi daw puputikin? Wait lang. Ito yung tinutukoy nila, oh. Punta tayo kay... Ito. Dito nyo makikita talaga yung utak ng mga DD shit. Nasaan ba yon? Yan. Sabi nila dito mga kababayan, bakit daw yung sako maputi pa? Bakit daw yung mga sako na pinaglagyan ng mga parte ng tao, yung mga kalansay, mga kababayan, ay maputi pa? Samantalang napakatagal na daw po niyan, taon na daw po yan, na naando dun sa Taal Lake. Dapat daw puputikin yan. Ngayon kung titingnan nyo, yung mga DD-shit kasi hindi nag-iisip eh. Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, dito sa katabi, ito kasi bagong sako to. Bagong sako to na pinaglagyan lang ng mga parte ng katawan ng tao na nakita sa may Taal Lake. Galing dito po yan. Ito may sakong madumi sa tabi. Yan o, maliwanag naman may sakong madumi sa tabi mga kababayan. Tapos yung laman ng sakong maduming ito, inilipat po dito sa malinis na sako. So dapat yung mga DD shit kasi mga kababayan, alam nyo, dapat mag-isip sila ng mas malalim pa. Kasi masyado naman ata na nandahil sa pagiging kritiko nila, sa gobyerno ni PBBM, yung ginagawang proseso ng gobyerno, ng Marcos administration, yung mga pag-iimbestiga, dahil sa ayaw lang nila sa Marcos administration, pati yung mga investigasyon, pinapasama po nila publicly. Pinapalabas nila mga kababayan na walang katuturan yung ginagawang investigasyon ng Marcos administration patungkol po dito sa mga nawawalang sabongero. Pero kung titingnan po ninyo, napakaliwanag naman napakadumi ng sako dito sa kabila. And then kumuha lang ng malinis na sako, tapos yung laman ng sakong madumi inilipat lamang po dito para maipakita. Para maipakita sa publiko yung mga nakuha nila na mga parte ng katawan ng tao. Dahil napakatagal na panahon na po niyan. Buti nga mga kababayan, magagaling yung mga investigador natin Nakakita pa ng mga ganito dyan po sa may Taal Lake. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni alias Totoy at hindi siya nagsisinungaling. So ngayon, balik po tayo dito. Inaalam pa natin kung ano ang laman ng mga sakong yan. Mag-aalas 7 kaninang umaga, isinakay ng PCG sa rubber boat ang mga diving equipment na kanilang gagamitin. 3 team ang nakadeploy na binubuo ng higit 20 technical divers. Nakunan din natin yung mismong site kung saan natukoy ang palaisdaan na nirentahan umano para doon nga itapon ang mga bangkay ng nawawalang sabongero. Sa mga oras na ito, ongoing na yung second batch nung pag-dive nitong PCG. At hindi ko alam kung kaya makita dito mula sa ating camera ay nandito na yung 2 rubber boat
susakay nga nitong rubber boat yung dalawang team ng technical divers ng PCG. Dito sa kinatatayuan ko, yung mismong palaisdaan na natukoy nga na posibleng pinagdalhan o kung saan itinapon itong mga bangkay nga ng mga nawawalang sabongero. Nagtungo dito ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Ruth? Camille, yung binabanggit mo na lugar na yan ba yung kanina sinabi mo, tinukoy talaga yan ni alias Totoy, kaya nandyan naghahanap? At may iba pa bang lugar na pupuntahan? According to the Department of Justice. Tsaka mga kababayan, tingnan nyo muna ha, tingnan nyo mabuti. Hindi sana makakakuha dito ng mga parte ng katawan ng tao kung hindi po sinabi ni alias Totoy na dyan po itinapon. So ibig sabihin mga kababayan, yung mga paraan ng pagkikwento ni alias Totoy, yung mga sinasabi po niya, totoo po yun. Kahit sinasabi ng mga vlogger ni Digong na iba na nagtatanggol, dito po kina Atong Ang, na sinasabi nila, pinapalabas nila na nagsisinungaling, etong si alias Totoy at gusto lang perahan, eto pong si Atong Ang, ibig sabihin wala pong katotohanan yan. Kasi kung nagsisinungaling etong si alias Totoy, wala sana po makukuha ng mga posibleng ebidensya dito po sa may Taal Lake. Ang problema, may mga na-recover na nga po na parte ng katawan ng tao dyan po sa Taal Lake. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni alias Totoy. Ito talaga nga yung naging pinaka-target area ng paghahanap dahil ito yung isiniwala to, ito yung eksaktong lugar na itinuro ni Julie Patidongan o alias Totoy. Pero pag nilinaw ng Department of Justice, hindi lang naman ito yung lugar na information or lead na meron sila kung saan pwedeng ang hanapin yung iba pang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Pero yung kung saan pa man yung ibang lugar na yon ay wala pang ibinibigay na impormasyon sa atin tungkol dyan, Ruth. Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Ayan mga kababayan ha. Kaya nga kung titingnan nyo, sabi nga dito ng DOJ, mas lalong lumakas ang kredibilidad ni alias Totoy. Kasi nga nung una hindi naniniwala yung iba So sinasabi ni alias Totoy. Sinasabi nila nagsisinungaling daw, may mga pa-outfit check pa, yung mga DD shit mga kababayan na kesyo na may mera lang daw etong si alias Totoy. Ngayon, napatunayan na totoo yung mga sinasabi ni alias Totoy kasi may mga na-recover na mga kalansay dyan po sa may Taal Lake. Ngayon tahimik yung mga bumabatikos kay alias Totoy kasi nga tumaas yung kredibilidad ni alias Totoy at mas lalong napatunayan na totoo yung sinasabi po niya. So ngayon pakinggan po natin etong balita galing po dito mga kababayan sa 1PH. Sabi po dito, DOJ, ayon daw po sa DOJ, mas lalong lumakas ang kredibilidad ni alias Totoy. Ibig sabihin, yung pinagsasasabi ni alias Totoy, talagang totoo nga. Ang magandang anggulo gaya ng sabi namin at binanggit din ng ating Secretary Remulla dyan, napakadaming documentary, video, CCTV evidence, real evidence na tumutugma sa storya na sinasabi ni alias Totoy. Hindi lamang ito base sa kanyang salita, kundi ito ay suportado ng dokumento, suportado to ng video, suportado to ng ibang mga circumstansya na nagpapakita na credible yung sinasabi niya at katotohanan lamang. Parang ganun ang dumadating. So yung credibility niya lalong lumalakas, lalong tumitibay sa kadahilan ng yung sinabi niyang lugar na pinagtapunan ay meron nang nakitang mga sako. Tama! At ito, preliminary pa lamang ito ha. Hindi pa ito yung malalimang search and recovery effort. Parang surface and subsurface examination pa lamang ito, Cheryl. Hindi pa ito yung pagsisig ng malaliman at paggamit ng mga drones at mga iba pang technical as well as modern equipment. Darating tayo siguro sa panahon na yung mas malalimang paghahanap, pagsisig nila, doon baka mas malalim pang bagay ang malalaman natin. Ay, shoutout sa lahat ng BMB at saka kay Ma'am Lalaine. Ayan maliwanag mga kababayan hindi pa yun yung malalim na paghahanap. Ibig sabihin, hindi pa talaga yun yung mas malaliman na paghahanap dyan po sa may Taal Lake na kung saan kinakailangan na mga matitinding equipment para makita talaga
yung iba pa mga parts ng katawan ng tao, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo pong mabuti, ito ay mababaw pa lamang na pag-iimbestiga dyan po sa Taal Lake, pero may mga na-recover na mga kalansay ng tao. So ibig sabihin, talagang totoo at tunay yung sinasabi po nitong si alias Totoy. Alam nyo pa nga, mga kababayan, na nakakagulat dito ay ito pang isang balita na nakita natin, na kung saan yung mga kaso pala ng missing sabongeros ay may ugnayan pala sa AJK, mga kababayan, ayon po sa mismong testigo. Or siguro ayon din, mga kababayan, dito po kay alias Totoy. Kaya pala kung titingnan yung mabuti, ganun-ganun na lamang pala ipagtanggol ng dating presidente yung negosyo ni AA, mga kababayan, ni Atong Ang, yung isabong. Dahil nga pala, mga kababayan, yung isyo ng mga nawawalang sabongero ay konektado pala sa mapanganib, mga kababayan, at madugong AJK ng dating administrasyon. Kasi ito namang isyong ito, panahon pa ni dating Pangulong Duterte to eh. Nung panahon niya pa ito na hindi po nila naresolba or hindi man lang nila napalabas kung sino po talaga yung nasa sa likod ng pagkawala ng mga nawawalang sabongero. Kaya nga yung sinasabi ni Bato de la Rosa, yung mensahe niya kay General Torre na kailangan ay bigyan ng mas malalim na investigasyon itong nawawalang sabongero, nakakahiyang nga sa kanya. Bakit? Kasi siya yung nagsasabi na kailangan mas laliman, pero hindi nila nagawa nung panahon po nila. Diba, nung panahon ni Senator Bato, hindi po nila napalabas kung sino talaga yung nasa likod ng mga nawawalang sabongero. So ngayon, pakinggan po natin, mga kababayan, ito nakita po nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. Sabi po dito, kaso ng missing sabongeros may ugnayan sa AJK ayon daw po sa testigo. I-play na po natin. Lalong nadidiin ngayon ang ilang mga pulis na dawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sila rin daw kasi ang mga tagaligpit ng mga sospek noong kasagsagan ng war on drugs. Diba? Ayon sa isang bagong testigo. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula Calamba, Laguna. Joash, so ano ang sinabi ng bagong witness na ito na si Arvin Mangyat? Kaya pala, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, masarap yung tilapia. Kaya pala masarap yung tilapia, mga kababayan. Especially dito sa Batangas kasi may mga ganyan pala. O Mangyat. Hindi, charot lang yun ha. Corina, eksklusibo muli nating nakapanayam kanina si Calamba City Councilor Arvin Mangyat, yung bagong witness na lumulutang dito sa missing sabongeros case. At ang pinakabago niyang revelation o pasabog ay yung alleged link ng mga sangkot na pulis sa drug war operations. Yan! Mula sa pagdukot at pagpatay sa mga missing sabongero, parehong grupo umano ng mga pulis ang sangkot sa ilang extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong war on drugs. Marami sa kanila, intelligence officers. Yan ang kinumpirma ng bagong lumulutang na witness sa kaso ng mga missing sabongero, si Calamba City Councilor Arvin Mangyat, ang dating kapitan na siyang inambush at tinangkang patayin umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang. Grabe, matapos no? mapagkamalang sangkot sa Panchochope. Intel operatives. Sila yung mga nasa Intel. Sila yung nanguhuli sa gambling, sa drugs. Ayan, sila yung gumagamit. Kaya wag na kayo magtaka, mga kababayan, kung bakit kahit yung presidente noon pinagtatanggol yung negosyo ni Atong Ang. Kasi nga naman, mga kababayan, pagka alam nyo na yun. Kasi nga naman, mga kababayan, kapag ka nga naman nag-aakyat ng bilyon-bilyong halaga ng pera, talagang kahit pa sabihin na bawal, pinagtatanggol pa ng dating presidente. At saka paano ka kukuha ng ustisya nung mga panahon na yun kung mismong yung presidente ay ipinagtatanggol yung illegal na negosyo? Na mga pinag-uutos sa kanila, yung mga ino-operate nila, like yung mga ambush na yan. Di ba nung panahon na yun, parang legal ang pagpatay sa drug pusher. Yun, sila yung gumagawa na yun. So, sabihin natin, sir, yung ginagawa ng mga operatiba na ito, kumbaga, hindi siya entirely legal. Medyo off the record yung ginagawa na parang. Mas maraming off the record. Dating master agent ng isabong operation si Mangyat. Kwento niya, mismong ang whistleblower na si Dondon Patidongan ang kumontak sa kanya para ipaalam na ang kanyang dating boss, ang mastermind sa tangkang pagpatay sa kanya noong 2021. Grabe, no? Kami. Sa buong akala ko, pag-uusapan lang namin yung mga
sabungan niya dito sa Laguna kasi may mga sabungan siya dito. Akala ko yun ang i-offer niyang business. Nagulat na lang ako nung tanongin niya ako kung may suspect na raw ba ako dun sa mga umambo sa akin. Sabi ko meron. Sabi ko nga mga pulis. Sabi ko oo, mga pulis. Sabi niya, alam mo ba kung sino mastermind? Sabi ko yun ang hindi ko alam. Yun, sinabi niya sa akin na si Boss AA daw ang nagpa-ambush sa akin. So nagulat ako. Grabe, no? Sabi ko sa kanya, sigurado ka pare, anong kasalanan ko? Yun agad ang una kong tinanong sa kanya, anong kasalanan ko? Ba't ako ipa-ambush? Paglalahad ni Manggiyat, bigla umano siyang nasama sa high value targets noong 2021. Ito yung listahan ng mga personalidad na sangkot umano sa illegal na droga. Depensa niya, wala siyang kinalaman dito at pauna nang natanggal ang kanyang pangalan sa listahan. Tsaka mga kababayan, ang problema kasi, kung titingnan nyo, ang nangyari kasi doon sa mga itinutumba nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sala sa kalaban nila sa negosyo, mga kababayan, di umano, ang isa pang problema dyan, yung mga kalaban din siguro sa negosyo ng mga kaibigan ni dating Pangulong Duterte ay naiilagay na rin po, mga kababayan, sa narcolis, na kung saan ipinapatumba nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Biruin nyo, kahit ito mga kababayan, wala namang kinalaman kay Digong yan, pero napasama sa narcolis, mga kababayan. At nakakapagtaka pa na yung tao na nasa likod ng pagpapatumba sa kanya, tao na ipinagtatanggol ni Duterte yung negosyo nung panahon na siya ang presidente. Kaya nga kung titingnan nyo, yung narcolis ni dating Pangulong Duterte, bukod sa mga kaaway niya sa politika at mga kalaban nila sa negosyo yung nakalagay doon, baka nga yung iba, kaaway sa politika at kalaban sa negosyo ng mga matatalik na kaibigan ni dating Pangulong Duterte. Para nga hindi naman paghinalaan, palalabasin na gumagamit or sangkot sa ipinagbabawal na bato. Kaya laking gulat niya nang malamang muli pala itong ibinalik isang araw matapos maganap ang pag-ambush sa kanya. And then after nung ambush sa akin, tinawagan ako nung opisyal na tumulong sa akin para matanggal yung pangalan ko sa HBT. Tinanong niya ako, ano nangyari? Sabi ko, sir, ito na-ambush. Sino daw suspect ko? Sabi ko, yung mga dati pa rin, sir. O di ba wala na naman yung pangalan mo sa HBT? Sabi ko, oo nga, sir. So ang ginawa niya, binerify niya ulit. So nung day na ma-ambush ako, kinabukasan, ibinalik yung pangalan ko sa HBT. Grabe, no? Hindi umano pumasok sa kanyang isip na si Ang ang nasa likod ng ambush sa kanya. Kaya nagulat umano siya sa inilahad ni Patidongan. Tinanong niya ako kung sino yung mga suspect ko. So sinabi ko mga pulis. Sabi niya, sino? So sinabi ko isa-isa sa kanya. Then sinabi niya, oh, tama, yan nga yung mga umambush sa'yo. Yan din yung mga nakakausap niya tungkol sa mga nawawalang magsasabong. Grabe, no? Ni Justice Secretary Boying Remulla sa Billionaire News Channel na intertwined ang missing sabongeros sa mga patayang naganap noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ni Manggiyat sa news team na kilala niya ang karamihan sa mga pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody ng PNP. Pero daragdagan pa raw niya ito ng 3 sarhento at 1 police colonel. Oras na magsampa siya ng kanyang official complaint sa NAPOLCOM sa susunod na linggo. Corinna, nandito tayo ngayon sa So alam nyo na ngayon, alam nyo na ngayon mga kababayan kung bakit nung mga panahon na yon ay pinagtatanggol ng dating presidente yung isang sugal, mga kababayan, kahit bawal. Kaya nga nabanatan siya nung mga panahon na yon ni na Bato de la Rosa, ni na Tito Sen at saka po ni Joel Villanueva. Dahil nga etong si Duterte, mga kababayan, saglip na ipa-total ban ang sabong, mga kababayan, ng isabong, sinuportahan pa niya. Ipinagtanggol niya pa. Kaya nga yung 3 senador, mga kababayan, etong si Tito Sen na nanguna, binatikos etong si dating Pangulong Duterte. And then after noon, nag-public apology kinabukasan, eto pong si dating Pangulong Duterte. Sinasabi niya na masyado siyang nagkamali doon sa pagbanggit noon kasi nga nabatikos po siya. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, kung konektado sa AJK, at sa mga pulis na nagtutumba rin dito sa AJK dun sa mga nawawalan sa bungero, ibig sabihin yan, mga kababayan, either mga kalaban sa negosyo o kalaban ng kaibigan ni Duterte sa negosyo, yung mga naiilagay sa narcolis, mga kababayan. Ang isa pa dyan, kung may mga inaambush na katulad nitong counselor na ito, di ibig sabihin, mga kababayan, talaga ang pinupunteriya
ng AJK ni dating Pangulong Duterte, may mga nadadamay lang na inosente, yung mga kalaban po nila sa negosyo at kalaban nila sa politika. At kalaban ng mga kaibigan ni Digong sa negosyo at politika. So baliwanag mga kababayan na talagang may konektado nga sa AJK itong mga nawawalang sabungero. Ang isa pa dyan, pinakamatindi pa dyan mga kababayan, panahon ni dating Pangulong Duterte yan at hindi po nila na-aksyonan yan. Sabi pa nga ni dating Pangulong Duterte kung matatandaan nyo, wag daw isisi sa isabong yung pagkawala ng mga nawawalang sabungero. Saan isisisi? Ang sinasabi nga na nasa likod ng mga nawawalang sabungero yung may-ari nga ng isabong, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bus ng Camp Vicente Lim dahil sinundan natin yung mga pamilya ng missing sabungeros. Dahil kanina kinuha na ng PNP CIDD dito sa May Kalamba yung kanilang official statements. At i-corroborate daw ito doon sa statements ng ibang witness tulad na lamang ni Julie Dondon Patidongan para makapagsampa ng official complaint doon sa mga isinasangkot dito sa missing sabungeros case. Corina. So Joash, malinaw na wala silang idinadawit o tinutukoy na mastermind. Wala silang binabanggit na malaking pangalan. Oo, nakaugnay dito sa pagtangkas ng buhay. Oo, Corina, ang sinasabi niya na mga pangalan dito na kilala niya ay yung mga pulis na dawit dito sa pag-ambush sa kanya na kinonfirm nga raw ni Dondon Patidongan at yung sa mga pangalan na nasa restrictive custody ng PNP ay yun din yung mga sangkot dito sa missing sabungeros case. Pero doon sa mastermind, particularly doon sa itinuturo ni Patidongan na si Mr. Atong Ang, ito raw ay si Patidongan daw yung nagsabi kay Arvin Mangiat na siya yung mastermind o yung nag-utos ng ambush sa kanya noong 2021. Corina. Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Calamba, Laguna, Joash Malimba. Ayan, mga kababayan So kung titingnan nyo, totoo yung sinasabi ni alias Totoy, talagang napatunayan naman po niya sa harap ng publiko na talagang tunay at hindi siya nagsisinungaling. Bakit? Dahil may na-recover na mga kalansay doon po sa Taal Lake. Ang isa pa dito mga kababayan na talagang habang tumatagal itong isyong ito, habang palalim ng palalim yung mga investigasyon, talagang lumalabas na konektado sa AJK ng dating administrasyon, ito pong isyo ng mga nawawalang sabungero. So kaya pala ganun na lamang katindi ang pagtatanggol ni dating Pangulong Duterte. Ano po sa isabong kasi nga, kung sila ay may kinalaman din dyan, hindi ko naman sinasabi, pero pwede ako magkamali, pwede rin namang pwedeng totoo ito, pwedeng hindi rin mga kababayan, di umano, kung may kinalaman, talagang ipagtatanggol yung isang sugal kahit illegal na.